Sulat ni Pablo kay Filemon. Isinulat ito ni Pablo habang nakakulong siya, at ito ang pinakamaikling sulat niya sa Bagong Tipan. Pero huwag kang papadala sa iksi nito. Katunayan, isa ito sa mga pinakamatinding sulat ni Pablo. Ito ang kwento na pwede nating mabuo mula sa mga detalyeng mababasa sa sulat. Si Filemon ay isang mayaman na Roman citizen mula sa Colosas. Malamang ay nakilala niya si Pablo sa pagmimisyon nito sa Efeso at naging tagasunod siya ni Jesus. Pagkatapos, sinimulan ng kamanggagawa ni Pablo si Epafras ang komunidad ni Jesus sa Colosas. Naging leader si Filemon ng samahan ng mga Kristiyano na nagsasama-sama sa kanyang bahay. Si Filemon, tulad ng lahat ng mga ama ng sambahayan sa Roma, ay may mga alipin at isa rito si Onesimo. Minsan, nagkaroon ng problema ang dalawang ito. May masamang nagawa si Onesimo kay Filemon. Siguro ay pagnanakaw o niloko siya, hindi tayo sigurado. Pero pagkatapos ay tumakas si Onesimo. Pagkalipas ng panahon, pumunta si Onesimo kay Pablo sa kulungan, siguro ay para magpatulong. Naging tagasunod din siya ni Jesus at tapat na naglingkod kay Pablo. Kaya delikado at mahirap ang sitwasyon ni Pablo habang sinusulat niya ang liham na ito. Hihilingin niya kay Filemon na huwag lang patawarin at muling tanggapin si Onesimo, kundi yakapin siya bilang kapatid sa Mesiyas at hindi na bilang isang alipin. Ganito ang ginawa niya. Nagsimula si Pablo sa isang panalangin. Pinuri niya si Filemon at nagpasalamat siya sa Diyos dahil sa pag-ibig at katapatan na ipinakita niya kay Jesus at sa mga tagasunod niya. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang kahilingan sa linyang ito. Dalangin ko na sa tulong ng pinagsamahan natin dahil sa iyong pananampalataya ay makita mo ang lahat ng mabubuting bagay na naranasan natin at nagpakilala sa atin sa Mesiyas. Ang pangunahing salita dito ay ang samahan o sa Greek ay koinonia. Ang ibig sabihin nito ay pakikibahagi o pagsasama. Nangyayari ito kapag nakatanggap ng isang bagay ang dalawa o higit pang tao, tapos ibabahagi nila ito sa isa't isa. Kaya nagiging magkasama sila. Ayon kay Pablo, ang ibig sabihin ng katapatan kay Jesus ay pagkilala na magkakapantay na magkakasama ang lahat ng mga tagasunod niya at pinagsasaluhan ang regalo ng Diyos na pagmamahal at kabutihan. Para kay Pablo, ang koinonia para sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi lang isang ideya na nasa isip mo lang. Isa itong bagay na ginagawa mo sa iyong mga ugnayan sa kapwa. Ito ang nagtulak kay Pablo para talakayin ang kanyang hiling, kaya binanggit niya na si Onesimo. Sinabi niya, naging anak siya ni Pablo sa bilangguan. Ibig sabihin ay ginabayan ni Pablo si Onesimo na ialay ang kanyang buhay at pananampalataya kay Jesus. Kaya kabilang na ngayon sina Pablo at Onesimo sa pamilya ng Mesiyas. Matapat siyang naglilingkod kay Pablo sa bilangguan. At kahit na gusto ni Pablo na manatili siya sa kanya, alam niyang ang problema nila ni Filemon ay dapat na maayos kung talagang mga tagasunod sila ni Jesus. Ito ang nagtulak kay Pablo para hilingin na tanggapin ni Filemon si Onesimo, hindi na bilang alipin, kundi higit pa sa isang alipin, bilang minamahal na kapatid sa Panginoon. Talagang mahirap ang hiling na ito. Sa batas ng Roma, may legal na karapatan si Filemon na parusahan o ipabilanggo si Onesimo. Hindi lang basta hiniling ni Pablo na patawarin niya si Onesimo, kundi hiniling niya na tanggapin ang kanyang dating alipin sa Colosas na kapantay ang katayuan sa lipunan, parang miyembro ng pamilya. Higit pa ito sa kabaitan, talagang kakaiba ito. Paraan ito ng pagpapalaya sa isang alipin at pagturing sa kanila na kabilang sa pamilya. Binabaliktad nito ang nakasanayang sistema ng lipunan sa Roma. Bakit gagawin ni Filemon ang bagay na iyon? Dito humugot si Pablo ng isang mahusay na diskarte. Inulit niya yung pangunahing salita sa kanyang pagbati at panalangin. Sinabi niya,
Kung talagang may pinagsamahan tayo, yung salitang Greek na koinonia ulit, tanggapin mo si Onesimo kung paano mo ako tinatanggap. At kung nagkasala siya sa iyo o may anumang atraso, singilin mo sa akin at babayaran ko yon. Sa hiling na ito, makikita natin kung paano isinasagawa ang pinakasentro ng mensahe ng Ebanghelyo ayon kay Pablo. Una sa lahat, tungkol ito sa pagkakasundo. Gaya ito ng sinabi sa mga taga-Korinto. Dahil sa Mesiyas, pinagkasundo ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili at pinapatawad ang kasalanan ng mga tao. Kaya sa sitwasyong ito, inilalagay ni Pablo ang kanyang sarili sa lugar ni Jesus. Papasanin niya ang bunga ng mga maling ginawa ni Onesimo. Babayaran niya ang halaga para maipagkasundo siya kay Filemon. Pero ang mensahe ni Pablo ay higit pa sa isang legal na usapan. Tungkol ito sa koinonia. Sina Onesimo at Filemon at Pablo ay magkakapantay sa harapan ng Diyos. Kailangan nilang lahat ang pagpapatawad. Kaya pantay na ang lahat sa harap ng krus. Ibig sabihin, hindi na ituturing ni na Filemon at Onesimo ang isa't isa bilang amo at alipin. Magkasama na sila sa isang pamilya, magkakapatid sila sa Mesiyas. O gaya ng sinabi ni Pablo kay Filemon at sa buong samahan ng mga Kristiyano sa Colosas, sa bagong pamilya ng Diyos, ang mga tao ay hindi Greek o Hudyo, tuli o hindi tuli, o mga dayuhan o tagalabas, alipin o malaya, pero ang Mesiyas ang lahat at nasa lahat ng tao. Tinapos ni Pablo ang sulat sa pagpapahayag na nagtitiwala siyang gagawin ni Filemon ang higit pa sa hinihiling niya. At hiniling pa niya na ipaghanda siya ng matutuluyan kasi gusto niyang pumasyal sa kanila pagkalabas niya ng kulungan. Pagkatapos ng ilang pangwakas na pagbati, tinapos na ni Pablo ang sulat. Makapangyarihan ang sulat ni Pablo kay Filemon sa maraming dahilan. Ito lang ang sulat ni Pablo na hindi niya binanggit ang pagkamatay o muling pagkabuhay ni Jesus, pero hindi niya ito nakalimutan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang krus gamit ang mga salita kasi ipinapakita niya ito sa kanyang mga gawa. Kinakatawan ni Pablo dito ang ibig sabihin ng krus. Ginamit niya ang sarili niya para ayusin ang relasyon ni Onesimo at Filemon sa Diyos at pagkatapos ay sa isa't isa. Ipinapakita rin sa atin ng sulat na ito na napaka-personal at hindi pansarili lang ang mga aral ng magandang balita tungkol kay Jesus. Ang totoo, magkapatid na sa Mesiyas sina Filemon at Onesimo, kaya halos nawalan ng saysay ang kanilang koneksyon bilang amo at alipin. Sa pamilya ng mga tagasunod ni Jesus, lahat ay pantay-pantay na nakakatanggap ng kabutihan ng Diyos. Isa itong bagong uri ng lipunan o isang bagong sangkatauhan, gaya ng binanggit niya sa sulat sa mga taga-Kolosas, kung saan ang pag-uugali at katayuan sa lipunan ng mga tao ay hindi natutukoy sa lahi o kasarian o katayuan sa lipunan o sa ekonomiya. Sa Mesiyas, nagkakaroon ng mga bagong tao na magkakapantay sa samahan. Salo-salo ang lahat sa nagpapagaling na kabutihan ng Diyos sa tulong ni Jesus. At yan ang tungkol sa sulat ni Pablo kay Filemon.